yung mga katambay ka. Good morning, 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 good morning. Good day all mga katambay. Kang oras natin ay 9:28 na ng umaga. Sa petsa na February 8, 2026 at Sunday. Happy Sunday po sa atin lahat. So, yun mga katambay at yun. So yun, isa-isa na dumadating mga ka-church mate ko. So yun, happy Sunday po sa atin lahat at nasa church ako ngayon. Yan. So yun. At nakaganto ko bukod sa malamig. Malamig naman talaga. So ayun. Kuya, good morning po. Maganda po. Nag-aawitan. Kasi ano natin? Iya, oo. Approve natin. Wala pa yung mga friends mo, ha? Ano bigay? Baka may viewers tayo. Mahirap talaga mag-busy. Lamig maligo. Kasi nagpamili pa akong yelo. Malamig yun. Kahit malamig maligo, no? Malamig, no? Play tayo, mga kapatid. Asan na ba yun? Basahin ko lang po yung babasa lang po ako ng isang verse from Revelations 4 verse 8. Sabi dito, and the four living creatures, each of them with six wings, day and night, they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord Almighty, who was and is to come. Tunay nga po na ang ating Diyos ay dakila at banal. Noon niya ng bawat isa ng kayo. Church, as we enter this place, the moment we enter this place, it is not about us anymore. It is not about our prayer, it is not about our concerns, our worries, our fear lives. Purihin ang Panginoon sa umaga nito. As we sing a new song to the Lord, let's declare who He is in our lives. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin, sa kalakasan na patuloy mong pinagkakalap ko sa buhay, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy mong pinamaraan sa amin. Itaas sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Patuloy kami sasamba, patuloy kami magpupuri sa iyo sa umagang ito. At dalangin sa iyo na iyong pagkilos sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, ikaw na Diyos na karapat-dapat namin itaas at sambahin sa umagang ito. Maranasan namin, Lord, ang pagpapagaling mo sa amin, O God, Lord, maranasan namin ito. Inin ang aming buhay spiritual, Lord.
love, for His unconditional love that He keeps on giving to us. Praise Team. Good morning po. Kumusta po kayo? Po ba, hindi niyo po kakamusta din? Hindi niyo po ni Pastor Bernares po yun. Okay. Manuwag po dito sa harap. Sa mga okay lang po ba kayo dyan? Nasa likod? Okay lang po kayo dyan? Ayan. Welcome po natin si Kuya Ray. Nakasama po natin sa mga dyan sa Pilabi din. Siya po yung sumulat ng Gospel of John na pag-uusapan po natin. Siya rin po yung sumulat ng 1st, 2nd, and 3rd John. Siya po yung sumulat din ng Book of Revelation. Akala po ng pahayag, tinalakay po natin yan last year. Ngayon po, ang layunin po ng kanyang pagsulat ay upang ipakilala po na si Jesus ay tunay na Diyos. Jesus is Lord. Ang pagiging Diyos ng Panginoong Kristo ang focus ni John the Beloved kung bakit niya po ito sulat. Sa kanya mga kapwa Kristiyano at sa mga taong hindi pa Kristiyano. Yun po ang audience po niya. Ngayon po, mismo ang Panginoong Kristo po kasi ang nagsalita po nito eh. Mismong si Jesus po ang nagsalita po nito. Kung papansinin po natin sa buong Juan, John chapter 3, whole chapter, ang Panginoong Kristo po ang tinutukoy po dito. Ngayon, bakit po sinabi ni Jesus ang John 3:16? Sino po ang mga taong kasama ni Jesus nung sinabi niya po ito? At sino po yung particular na tao na sinabihan po niya ng John 3:16? Bago natin pag-aralan ang John 3:16, tingnan po muna natin saan galing si Jesus at saan siya pupunta. Saan siya nakarating? So, nag-umpisa po ito kasi sa John chapter 2 verse 23 to 25. Ang sabi po doon, dahil sa maraming himalang ginawa ng Panginoong Kristo, marami po ang naniwala po sa Kanya. Pero ang Panginoong Kristo po, hindi po lubusang nagtiwala sa mga tao po ito. Kahit po niya kababayan pa, kahit po niya kalahi pa, dahil alam po ni Jesus ang takbo ng kanilang isip, at alam po ni Jesus ang laman ng kanilang puso. So parang lang po yan, parang dahil sa himala, kaya po sila naniwala. To see is to believe. Pero hindi po lubusang nagtiwala sa kanila si Jesus. Kasi alam ni Jesus ang laman ng kanilang puso at isipan. So sa panahon po natin ngayon, hindi naman po talaga lahat ng tumatawag sa Panginoon ay tunay po na anak ng Diyos eh. Tama po ba? Hindi naman po lahat ng nasa simbahan ay Kristiyano. Hindi naman katabi. Hindi naman po lahat eh. Ang pinag-uusapan po natin dito yung genuine. Pero papunta po tayo doon. Amen po ba? Nasa proseso po tayo. Hindi naman po tayo judgmental. Nasa proseso tayo ng maging genuine Christian o purong Kristiyano. Sa buong sa chapter 3, verse 1 to 21, bahagi po ng John 3:16. Kabilang po sa grupo ng mga Pariseo, si Nicodemo, na siya pong kausap ni Jesus dito sa John chapter 3. Si Nicodemo po ay kabilang sa Sanhedrin. Kabilang po siya si Nicodemo na isang Pariseo. Para maintindihan po natin, andiyan naman po sa ang executive branch sa panahon po nila ay ang Roman Empire. Yan. Ang executive sa panahon po nila, Roman Empire. Sa panahon po natin, ang executive ay ang presidente. Tama po ba? Ang legislative sa panahon po nila ay mga escriba at mga pariseo. Sa panahon po natin, ang legislative ay mga senador. Tama po ba? Mga senador at mga congressman. Ano po? Ang judiciary sa panahon po nila, Sanhedrin. Sino po itong judiciary na to? Mga nasa korte po ito. Tama po ba?
Ayan, Supreme Court. Ayan, yun po yung branch ng government po sa kanila. So itong si Nicodemo, hindi mayroong tao po ito. Hindi siya tao lang sa panahon ni Jesus. Siya po ay pariseo at siya po ay kabilang sa sa justice system. Siya po ay kabilang sa Supreme Court. Ano po? Ito si Nicodemo. Hindi biyong tao. Nakausap ni Jesus. Anak ng Diyos na mula sa langit. Kasi meron pong ang mga alagad po ni Juan Bautista, duda sa Panginoong Kristo. Kaya sinigurado niya, hindi. Yang Jesus na yan ay yan yung anak ng Diyos na mula sa langit. Kasi parang nagiging kakompetensya ni Juan Bautista ang Panginoong Kristo. Kasi nagsumbong kay Juan Bautista yung mga alagad niya. Gulo, yung taong sinabi mo na Jesus, nagtabaptismo sa Jordan River at lahat ng tao nagpupunta sa kanya. Wala na nagpupunta sa akin. Parang kakompetensya. Pero sabi ni Jesus, ay sabi ni Juan Bautista, hindi. Pinapatunayan ko na siya ay anak ng Diyos na mula sa langit. Ano po katotohanan po nito? Sa panahon ni Jesus, marami po ang hindi naniwala sa Kanya. Pero praise the Lord, meron pong mga naniwala naman sa Kanya. Bilang Panginoong sariling tagapagligtas. Sa panahon po natin, marami naman pong kilala sa Jesus eh. Amen po ba? Jesus Christ. Na gayon, pag-ibig na sukdulan, pag-ibig na lubos, gayon, ito po'y Tagalog na walang limit. Ano po? Ang sabi po sa Awit chapter 3 verse 11, ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Pag-ibig na walang katapusan, walang kapantay. Yung agwat ng silangan at kanluran, hindi siya pwedeng magtagpo. Walang simula at walang katapusan. Parang sa pagpapaliwanag po ng mga chapter 1 verse 1 to 3. Siya po ay manlilikha, siya po ay ilaw, siya po ay liwanag, siya po ay katotohanan. Nagabi ng katotohanan ang kadiliman. Nagabi ng liwanag ang kadiliman, nagabi ng katotohanan ang kasinungalingan. Sakripisyo lang, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Sino itong kaisa-isang anak na to? Ito po yung pangalawang persona ng Diyos. Magkaroon ng buhay na plan. Sa konteksto natin para mandali. Sino mang sumampalataya, maniwala, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa konteksto natin, ang dali, sasampalataya ka lang. Maniniwala ka sa ginawa ng pagamat may mabuti, patotoo. Dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng pinangako. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap malibang kasama tayo. Ito po mga man of faith po hanggang po ng Hebrew, all agape love. Yan po yung highest form of love. It is the foundation of our faith and the greatest assurance of our worth. Sa oras na tanggapin mo ang kaligtasan na bigay ng Panginoong Kristo, magkakaroon ka ng value. Hello? Magkakaroon ka ng halaga. Magkakaroon ka ng magiging mahalaga. Mahalaga ka sa harap ng Diyos kasi binigay niya ang kanyang buhay sa iyo. Totoo po ito. Amen sa Amen. Bigyan mo talaga ng halaga ang sarili mo para makita nila.
Ang kanang halaga ng Diyos. Amen po ba? Inorganic. Ayan, maraming salamat po sa salita ng ating Panginoon. And good morning po muli. Tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Ayan. Salamat sa isang magyayang mensahe. Tawagin po natin ang ating po mga asos, si Jasmine at si Cassie, para limumin po yung tithes and offering. Salamat sa sandaling ito, ang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mabiyayang mensahe na aming pong napakinggan. Tunay nga, O Diyos, salamat sa pagtutuwid mo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kung paano namin nakita mo yung sakripisyo. Lord, palitan po namin ito, Panginoon, ng may katapatan sa paglilingkod po namin at sa pagsunod sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, bilang tanda ng aming pong pagsunod, kami po ay patuloy na magkakaloob ng aming pong mga tinatangkilik. Patuloy na ito po ay maghamit sa aming pong bahay, iglesia, at mapunan, Panginoon, ang pangangailangan ng aming pong sambahay. Ng kanilang kaloob sa iyo, Lord. Naniniwala po na sila po ay naging matapat sa iyo, Lord. Maraming salamat po. Sa iyo po ang Panginoon, salamat po sa umaga po ito. Salamat po sa presensya mo na naranasan po namin sa umaga po ito. Salamat po sa banal na Espiritu. O Diyos, glory rin po ng ganda sa banal na Espiritu, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa amin. Salamat sa mga mensahe ng awit na aming inawit na pagsamba, Panginoon, sa iyo. Kapahayagan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa mensahe ng aming narinig, Panginoon, hindi lamang po namin narinig, kundi maitanin po ito sa pilit na kapatibang lupa ng aming puso. Ito po ay mamunga unti-unti at makita po sa aming pamumuhay ang kapangyarihan ng iyong salita, ang kapangyarihan ng kaligtasan na ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyo. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, kung paano iningatan po ang bawat isa sa pagdako sa lugarin po ito. Ang aking dalangin, Panginoon, ingatan po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. O Diyos, sa buong 1,000 lalakaran ng buhay ng mga kapatid ko bilang mga estudyante, bigyan mo sila ng karunungan, pag-iingat, kaligtasan ng gagaling sa iyo. Sa mga kapatid po namin babalik sa pagtatrabaho sa araw po ng bukas, Panginoon, bigyan mo sila ng motivasyon, encourage mo sila, bigyan mo sila ng kasipagan, kalakasan, karunungan na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Pagpalain mo mga kumpanya na kanilang mga pinagtatrabuhan, maging mga kasama po nila sa opisina, ang kanilang mga boss, Panginoon. Ang mga kapatid po namin nagnenegosyo, ibabalik sa magnenegosyo, Panginoon. Pagpalain mo ang hinahawakan ng kanilang po mga kamay. Lord, sa mga oras nito, kung meron po kayong mga kapatid na may mabigat na suliranin, Lord, kung paano ibinigay po ang iyong bugtong nana sa aming kaligtasan, sa pangalan ni Jesus, maranasan po ng kapatid po namin ito ang kapanatagan ng gagaling, Panginoon, sa iyo at ang tagumpay sa mga pagsubok na ito, Panginoon. Pagpalain mo mga siligong buhay po namin. Bigyan mo kami ng kagalakan, kalakasan, pagtatagumpay na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. At idako mo kami sa darating na linggo, taglayang buhay, kalakasan, pagpapalag, biyaya na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Sa paggagawad po ng basbas ng ipong lingkod, ipadaloy sa mga kapatid ang pagpapala. Mga kapatid ko, pagpalain niya kayo ng Panginoon, ingatan kahit pahabag sa inyo. Ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at magkaroon kayo ng kapayapaan, kapal
Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So yung mga katambay at tapos na ang aming samba. Happy Sunday po sa atin lahat. So, yun. At ito nga pala si Lolo Big Big, si Grand Lolo Big Big. And then yun, yan. Medyo maampon. So, yun. So, yung mga katambay dito na ako magpapaalam, ang oras natin ay 11:32 na ng umaga. Sa petsa na February 8, 2025. So, ayun. At abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal at kahit ano man unos o pagsubok sa buhay, wag kang susuko. Laban lang. So ayun at bye-bye. God bless.